Prioridad ng Pilipinas na mapalalim pa ang mga hakbang na mayroong kinalaman sa ASEAN connectivity kabilang ang pagkakaroon ng mga electric vehicle at energy efficiency, kung saan ramdam na yan sa ilang bahagi ng bansa. May report si Gab Villegas. Araw-araw, bumabiyahe si Matt mula Taguig patungong Quezon City at inaabot siya ng 3 oras sa pagmamaneho. Kapag araw ng coding, palagi siyang nagbubook sa riding app. Noong nakaraang taon naman, nang unang beses siyang sumakay sa taxi na electric vehicle. Sometime last year, nung nag-renew ako ng NBI clearance, it was coding. And instead of the usual app na ginagamit natin para mag-book ng ride, a neighbor suggested an alternative, no? It's similar, it's very similar to what we use sa pagbubook ng rides, pero this one is an electronic vehicle. Hindi ko masyadong pinansin, pero one time pinara ko, tapos pinarahan ako, no? And then I realized how easy it was. So, yun na yung ginagamit ko kapag coding ako. Nagulat rin si Matt kung gaano naging komportable ang kanyang pagsakay sa electric vehicle. Nung nasakyan ko siya, I was surprised at how firm the ride was. Hindi siya matagtag, pero hindi rin siya malambot. But what I enjoyed about it the most was ang lamig ng aircon, which is very important, especially if you're commuting during the day. Para pagdating mo sa destination mo, fresh ka pa rin. Napansin rin ni Matt na mas mura ang pamasahe sa sinasakyan niyang ride-hailing app na gumagamit ng electric vehicle. Kalimitan na umaabot ng hanggang 200 piso ang kanyang natitipid sa pagsakay. Isa lang si Matt sa mga commuter sa bansa na tumatangkilik ngayon sa mga public electric vehicle. Ngayong taon, prioridad ng Pilipinas na mapalalim pa ang mga inisyatiba na mayroong kinalaman sa ASEAN connectivity, kabilang ang pagkakaroon ng mga electric vehicle at energy efficiency. Sa ilalim ng ASEAN Prosperity Corridor, layon nito na magkaroon ng mga bagong inisyatiba sa pagkakaroon ng cross-border infrastructure, logistics, digital connectivity at regulatory cooperation na magpapagaan sa pagdadala ng mga produkto, serbisyo at paglikha ng trabaho sa rehiyon. Mayroon namang nais pakita si Matt pagdating sa electric public transport sa bansa, lalo na sa Metro Manila. I would suggest more charging stations and more electric vehicles. I also believe that we should make room for EV as we evolve. Because solving the public transport crisis is a very complex situation. It is not something we can easily solve. Better public transport, road widening, lahat tayo, we request that, di ba? Pero it really has to be done. We really need to find ways to make it more efficient. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.